pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa General Aika Atanasio. Ganap ng alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! I'll be home for Christmas. You can plan on me. Yan ang theme song ng mga OFW. Ang hagod naman yan, Lakay. Ayan, Parang singlamig ng kanilang Pasko kasi malayo sa pamilya. Kaya nga uuwi, kaya I'll be home for Christmas. Oo. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Dayo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. Ngayon ay 5 ng buwan ng Disyembre. Sa ating mga headlines, bumagsak na eroplano nakita na sa kabundukan ng Sierra Madre sa Isabela. Crash site ng naturang eroplano mararating ng ground rescue team sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Philippine National Police meron ng 4 na persons of interest sa sa bombing sa Marawi City. CCTV footage sinusuri ng PNP ayon kay Colonel Fajardo. Palpak na intel iniimbestigahan ng AFP martial law sa Marawi, hindi rekomendado ng PNP. Armed Forces of the Philippines todo suporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa planong amnesty para sa mga rebeldeng komunista. Banat naman ni Vice President Sara Duterte sa amnestiya kinontra sa Kongreso. State of calamity idineklara sa Hinatuan, Surigao del Sur matapos yanigin ng magnitude 7.4 na lindol. Pangulong Bongbong Marcos nagpositibo sa COVID-19. Nagbigay ng payo sa mga mamayan na magsuot ng face mask sa mga matataong lugar. Pilipinas, walang outbreak ng walking pneumonia ayon yan kay Health Secretary Herbosa. At congratulations kay Health Secretary Herbosa at Secretary Francisco Kiko Chu Laurel. Abay sila ay na-confirm na sa Commission on Appointments. DOH Secretary Herbosa at Agriculture Secretary, congratulations! Samantala, 3,827 bar takers pumasa sa 2023 bar exam. Top 1 na sungkit ng taga Tigers, Lakay, UST. Tinalo ang mga taga Maroons. UP at Eagles. Ateneo at Lasal. Samantala, nakita na ang bumagsak na Piper plane na nawawala noong pang Huwebes, November 30. Kinumpirma ng Philippine Air Force na bumagsak ang eroplano sa kabundukan ng Sierra Madre sa bahagi ng Barangay Casala, San Mariano, Isabela. Ayon kay Attorney Watu Foronda ng Isabela, alas 8 na umaga nang mamataan ang crash site na positibong tinukoy ni Captain Vince Velasco. Pero hindi kaagad makalapit ang team sa dalisdis ng kabundukan dahil sa makapal na kagubatan. Nagsimula nang maglakad ang ground rescue team para marating naman ang ang sukal ayan. Para marating naman ang kabundukan na pinagbagsakan ng eroplano na may sakay na 2 katao. Inaasahan na mga mararating ng rescue team ang crash site sa loob ng 2 hanggang 3 araw.
Sa iba pang balita, sinisilip ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung nagkaroon ng kapabayaan sa intelligence kaugnay ng Marawi bombing. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar na nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon sa umano'y source ng sinasabing text messages kaugnay ng terror attack. Anya, dapat masagot ng tauhang responsable kung ano ang ginawa nilang aksyon nang pumutok ang umano'y chain messages. Narito ang pahayag ni Aguilar. Malalaman po natin yan kasi tulad ng nasabi kanina na may makalat na text messages. Ang tanong kasi is, ano ang ginawa natin? Kung ito ay sakaling nakarating man sa kanila. At the same time, titingnan din natin yung sources of the text messages. Sabi pa na opisyal, kahit pagtapos ang pambobomba ay may panibagong mga mensahe ang nagpapakalat umano ng takot sa mga taga Marawi. Samantala, hindi inirerekomenda ng Philippine National Police na sa ilalim sa state of emergency o martial law ang Marawi City kasunod ng pagsabog sa Mindanao State University. Ayon kay Colonel Gina Fardo, spokesman ng PNP, nag-deploy na isang company mula sa Regional Mobile Force Battalion at nagpakalat na rin ng augmentation force ang AFP sa rehiyon. Wala rin dapat ikatakot ang publiko dahil ginagawa ng otoridad ang lahat upang mapanagot ang nasa likod ng pambobomba. Matatandang noong 2017 ay dineklara ni dating Pangulong Digong Duterte ang martial law sa buong Mindanao ng kubkubin, lusubin na mga teroristang Maote Group ang Marawi City. Samantala, buo ang suporta ng Armed Forces of the Philippines sa mga hakbang sa kapayapaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y kahit tutol si Vice President Sara Duterte sa desisyon ni Pangulong BBM na amnesty sa ilang rebelde kabilang na ang CPP, NPA, NDF. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, isa sila sa mga sumuporta para sa amnestiya na mabisang gamot para matuldukan na ang napakatagal ng insurgency. Giit pa ni Colonel Aguilar, marami sa mga natitirang NPA ngayon ay pagod, gutom at gusto nang bumalik sa kanilang pamilya pero nangangamba na sila'y hulihin. Narito si Aguilar. Isa po ang sandatahang lakas ng Pilipinas ang sumuporta na ito po ay ideklara ng ating Pangulo. Dahil nakikita namin na ito po ang isang mabisang gamot para tuldukan na po yung napakatagal ng insurgency sa atin, 55 years. Yes, marami tayong mga masakit na eksperyensya. May totoo lang naman, namatayan din ako ng tao noon. Pero meron din namang namatay sa kanila. Palagay namin yung pagbibigay ng amnestiya ay isa pong paraan upang hindi na malagasan, hindi na masayang ang buhay ng mga tao na ito. Samantala, sinuportahan naman ng Kamara de Representantes ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na simulan muli ang peace talks sa grupo ng mga rebeldeng komunista. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, perfect timing ang ilulunsad na peace talks dahil ang Kapaskuhan ay diwa ng kapayapaan. Sabi pa ni Romualdez, walang dapat ikatakot sa gagawing paipag-usap ng gobyerno sa mga rebeldeng grupo dahil malakas naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Sagot ni Romualdez matapos kontrahin ni Vice President Sara Duterte ang pagbibigyan ng amnestiya at planong pagbabalik sa peace talks sa CPP, NPA, NDF na tinawag pa ng Vice Presidente na ito ay isang agreement with the devil. At kinontra nga ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagkwestiyon ni Vice President Sara Duterte sa inilulutong peace talks ng gobyerno sa CPP, NPA, NDF. Ayon kay Castro, nalulungkot siya sa naging pahayag ni Vice President Sara na kinontra si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa posibilidad ng pagbuhay sa peace talks. Una rito, sinabi ni Vice President Sara na agreement with the devil ang posibleng pagbalik sa peace talks at panananawagan kay Pangulong Marcos
na reviewing itong mabuti. Para kay Castro, mas masama naman daw ang paggastos ng pera ng bayan nang walang pahintulot ng Kongreso. Oras sa ganap na alas 4:18. Mas mabuting kausapin na lamang ng personal si Vice President Inday Sara Duterte Carpio si Pangulong Bongbong Marcos sa mga inisyatibang pangkapayapaan. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, hindi magandang nakikita ng publiko ang lantarang magkakaibang pahayag ng mga matataas opisyal ng bansa. Paniwala ni J.V. Ejercito, kapag nakita ng publiko na nag-uusap ang dalawang pinakamataas opisyal ng pamahalaan, ay mapapawi ang pangamba ng paghiwalay sa politika ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara. Marami ang nagulat ng inilabas ang pahayag ni Vice President Duterte sa lantarang pagsalungat sa pagbibigyan ng amnestiya at usapang pangkapayapaan sa CPP, NPA, NDF. Marami naman ang naginala na ito na ang paghiwalay ng landas o pagkabuwag ng unity team ng Pangulong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Sa iba pang balita, niyanig ng magnitude 5.7 na lindol ang Caguait, Surigao del Sur kaninang umaga. Ayon sa PHIVOX Tectonic, ang dahilan ng pagyanig kaninang alas 8:34 ng umaga. Naitala ang Intensity 4 sa Bayaba, Surigao del Sur, Instrumental Intensity 2 sa Tandag City, Surigao del Sur at Intensity 1 sa Bislig, Surigao del Sur at Cabadbaran, Agusan del Norte. Wala namang naitalang pinsala ang PHIVOX sa lindol pero asahan pa ang aftershocks. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Pangulong Marcos nagbabala o nagbigay ng payo sa mga mamamayan na magsuot ng face mask sa mga matataong lugar. Ito ang payo ng Pangulong Marcos matapos tamaan muli ng COVID-19. Samantala, Pilipinas walang outbreak ng walking pneumonia. Ayon naman sa Department of Health at Health Secretary Teddy Herbosa at Agriculture Secretary Francisco Laurel, nakalusot na sa makapangyarihang Commission on Appointments. At may git 10,000 bara takers o 3,827 lamang ang pumasa. At ang bar top-notcher ay graduate ng University of Santo Tomas. Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras ni Ninong Cesar Lee at Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangay, Dr. Isa Suntay. Alas 4:21. Aming building ngayon. Ayan, pati itong aking microphone ay Malakas la kaya? gumagalaw. Ayan. Hanggang ngayon po ay ramdam namin ang lindol. Yumayanig pala kay. Oho, abay ilang seconds na yan. Medyo nahihilo ako. Medyo kulang-kulang na to ng 10 seconds lakay. Kasi bago tayo mag-on ng mic, naramdaman na natin na may pagyanig. Ayan. At hanggang ngayon ay yumayanig pa ng bahagya. Kasi yung iyong batingting ay hindi pa tapos. Pati itong bell ay Hindi pa siya tapos. Ayan, itong aking microphone ay Gumalaw-galaw lakay. Gumagalaw-galaw din. Hindi ito vertigo lakay ha? Hindi. Hindi ako. So parang medyo nahilo ako. Ayan, meron pa ba? Ramdam pa ba? May kaunti pa. May konti pong lindol, mga kaibigan. Yes. Ako, Diyos ko po, Lord. Ayan, Spare naman. us. Keep safe, everyone. Magdasal po tayo. Ayan, at huwag nyo kami iwanan. Ba't maglalabasan na kayo? Lakay, so alam mo na. Kaya nag-charge ako ng phone para sakali man. Andito pa naman si General Atanasio. Tatlo tayong maiiwan. Mag-tech tayo, Lakay. Relax ka lang, Kuyang General Aika Atanasio, ha? Ayan, ako, sabi ni Mayor Roland Paulino, ha? Dito sa Olonga po, malakas ang lindol, Kuyang. So,
Ayan, pati sa Quezon City, sabi ni Dr. Roel Aguila, ayan, lumilindol dyan sa bandang Quezon City. Medyo wala na ba o ba't parang nahihilo pa ako? Ano lakay, pinalalabas ngayon kasalukuyan ng ating mga kasama dito sa building. Tumunog ang ating alarm. Ayan, Yan ang kahalagahan lakay nung earthquake drill. Kuyang, baka doon ka muna sa labas ko. Kuyang, okay ka lang ba dyan, ha? Magtawa ka muna dyan sa ilalim ng upuan. So yan po mga kaibigan, natapos na yung lindol. Pakitawagan nga ang Feebox Romel, Lakay Ray. Ayan, ayan si parang Vic Lima dyan sa Sampaloc, Manila. Sabi niya, malakas din ang lindol dito sa Manila. Ano kayang intensity yung mga kaibigan? Naku, Diyos ko po. Paano kayong mga nakatira sa mga high-rise building, mga condominium, Binabasa ko pa lang sa'yo kanina, Lakay, kasi na-detect ng aking cellphone na sabi niya, earthquake nearby. Nung sabi ko nearby, yumanig na rin talaga dito sa atin at medyo may kalakasan. So far, ang nakita ko na update dito ay estimated 5.5 magnitude. Wow. Sa Metro Manila yan? Yes, Lakay, kasi sabi niya nearby So tingnan natin kung ano pa yung mga latest updates and hopefully wala namang na-damage any of the infrastructures or any buildings dito sa atin. Sabi ni Kuyang Chester Gans ng NBI, andito Kuyang sa Muntinlupa, medyo malakas din ang lindol. Ano pa ang sabi sa advisory? Sino nagpalabas niyan? Dito Lakay sa parang sa smartphones kasi may mga ganyang update na ng mga estimated Lakay nasa 69 kilometers daw from Tagaytay. So let's see kung gaano ka-accurate ngayon to kapag nagpalabas na ang Philvox ng kanilang update ukol nga dito sa naturang pagyanig. Anong intensity ulit? Estimated lang Lakay ha, 5.5 magnitude. 5.5. Pero may katagalan kasi marami tayong nare-receive na messages. Sabi parang malakas at matagal. Siguro mga 10-15 seconds kaya. Totoo yan Lakay. Kasi parang as we speak, yumayanig pa ng bahagya kanina. At habang nagbo-broadcast po kayo mga habigan, habang yumayanig po aking microphone, ay medyo nahihilo pa nga ako, ha? Ayan. So 5.5 magnitude po ang lindol so far. Malaman natin ang eksaktong lakas ng lindol. Ito may sabi rito USGS magnitude 4.6 naman. Sa USGS naman yan galing. Ba't meron kang app na ganyan? Ba't wala ako? Ha? Ano siya Lakay? Sabi niya earthquake PH lang. Medyo marami kami na Ayun, Android Earthquake Alert System ang tawag. Ayan. So yan po mahabigan na mga alas 4:25. Ayan, yung pong lindol. At Lakay Santa Ana, Manila, malakas din po at malakas din daw sa Quezon City. Bahagya daw na lumindol sa Nueva Ecija. Tingnan natin kung merong kaugnayan ng naramdaman sa Nueva Ecija dito sa lindol na naranasan din natin. Ayan, sabi ni Dr. Isa Suntay sa Makati, ayan, malakas ang lindol dito sa Makati. Naku, kumusta kayo mga nasa high-rise building dyan? Sana'y wala na mga nagpanik. Diyan sa Quezon City, Mindoro ay meron daw paglindol din. Tingnan nga natin kung may kaugnayan din ang paglindol dyan dito sa ating area. Ayan, sabi ni Dr. Roel Aguila, ayan, pinapanood ko sa TV, parang bigla kang pumuti. Ganun ba? Pumuti ba o namula? Oo, medyo kinabahan ng bahagya. Siyempre po, mabigyan medyo may kalakasan ng konti. At matagal na tayong hindi nakaranas ng ganitong lindol na malakas. Totoo, Lakay. Huling malakas na lindol nun, yung July 16, 1990, anong year ba yun? 1990, yung sa Baguio, Lakay, yung naging devastating. Sa Nueva Ecija. Wait lang. Naalala ko nun si Parang Jula ang naiwan sa sa booth ha? Habang hinahabol yung microphone niyang gumagalaw Oo. Naglabasan kami lahat. Iniwan yung handa dahil birthday ko yung July 16 ha? 1990 ba to? Wait lang Lakay i-confirm ko kasi alam ko grade 4 ako niyan first time. Grade 4 ka niyan Nasa ating linya si Erica Dastasa sa may Katipunan. Situation sa nangyaring lindol. Eric Dastasa,
Ano ang latest dyan sa Katipunan, Quezon City ka ba? Malapit sa Ateneo sa may Miriam University, UP. Eric, please come in. Yes, Lakay, magandang hapon. Dito nga ako sa kahabaan ng Katipunan. Ito'y tapat mismo ng Ateneo University at itong northbound nitong Katipunan ay kita-kita ko ngayon dito sa lugar kung saan ang mga tao ay naglabasan na sa kanilang opisina o building. Mismong tapat na tapat ito ng Ateneo University. Napakarami na ng tao o mga nag-uopisina na naglalabasan dito dahil nga doon sa biglang pagyanig kanina lamang na naganap na lindol. So, lapitan ko lang Lakay, itong mga kababayan natin dito. Ma'am, sabi po ba yung lindol ay Opo, medyo malakas nga po kasi nasa 7th floor po kasi kami kanina. Bale, so hindi naman po kami nagpanik. Sa exit door naman po lumabas. So, safe naman po kami lahat dito sa DFW din. Malakas po ba yung nasa taas po kayo ng building? Malakas po ba yung pag naramdaman yung patalo kanina? Malakas naman po siya kasi po parang ramdam mo dahil nasa pinakamataas po kayong gusali ng building ng Oracle. So, medyo malakas po talaga siya. So, talaga dito na po kayo dumaan sa exit na po, nasa first floor po pababa kami. Medyo marami-rami po kayo dito sa building. Opo, madami po ang mga nyo pa po. Eileen Garcia po. Ma'am Ima Garcia. Eric. Eric, nandyan sa nung aktual na lumilindol, nasaan ka? Di ba napansin yung mga building kung medyo yumanig, sumayaw? After dito kay Ma'am Elaine ay malakas at naramdaman nila ang pagsayaw ng building. So far, ito nga nakikita kong makakatabi na building dito sa may bahagi ng Katipunan ay maraming high-rise dyan. Okay naman. Pero napakarami na ng tao dito sa may kahabaan ng Katipunan. Katapat nga ito ng malaking universidad dito sa may Katipunan. Yung northbound mismo ng Katipunan, nakikita natin dito yung mga tao na talaga ay lumabas na at sinasabi nga itong na ating natanong kanina na isang empleyado dito sa isang building. Mula doon sa 7th floor ay dumadala sila sa fire exit, pinatay na yung elevator at unti-unti na silang bumaba dito. Malakas daw ang kanilang naramdaman, Lakay, dito. Okay, maraming salamat Eric Dastas. Okay, mula dito sa Quezon City to si Eric Dastas, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Eric Dastas. Alamin natin ang latest. Siguro advice natin sa mga employers. Total, alas 4:30 na. Huwag nang pabalikin yung mga empleyado. Ayan, pauwiin na lang. Baka mamaya magkaroon pa ng aftershocks. Si Sherwin Alfaro, anong naramdaman nyo sa bandang Cavite, Sherwin? Kaya natakot yung marami sa mga residente dito sa General Trias sa Cavite matapos maramdaman yung may kalakasang lindol kanina dahil halos tagalawan ng mga pose. Yung ilang residente, ano nangyari po? Naglabasan ng bahay yung mga tao kasi ang lakas po, naggalawan yung mga poste, yung mga building na malaki, yung bahay na malalaki, naggalawan po, nagpanik mga bata. May naiiyak ba, natakot? Natakot po ang mga bata at saka yung matatanda. Parang anong pag-uga, pataas, paalog, pa sideways? Pa sideways po. Pa sideways, malakas mga gano'ng katagal? Mga 5 minutes. Mga 5 minuto, gano'ng kahaba, nagdire-diretso. Lakay, medyo yung ilan nga, hilo-hilo pa. Doon sa naramdaman na pagyanig. Siguro wala mga wala mga 5 minutes. Siguro mga 1 minute, pwede pa siguro. Mga 30 seconds at most, ganyan. Ikaw ba, Sherwin, nasaan ka ba? Nasaan ka ba? Ba't di mo naramdaman? Lakay, nasa sasakyan ako kanina. Ako nasa sasakyan. And doon sinabi ng mga residente na lumilindol at naglabasan nga yung karamihan. At yung ilan nagpulasan dahil sa takot na baka mabagsakan ng kable ng kuryente o ng poste. Dahil nga doon sa nakita ng pagyanig o gumalaw yung mga struktura, lalo yung mga malalaking bahay. Ito nga sa may kahaba ng nitong General Trias sa Cavite, Lakay. Okay. Iingat kayo dyan, Sherwin. Maraming salamat. Yara di Sir H News, Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.
Ayan, ayon po sa Feebolks, mga kaibigan, ang lindol. Kaninang alas 4:23 pala. Ayan. Commercial tayo kanina. Alas 4:23. At sabi po ng Feebolks, ang magnitude ay 5.9. Ang epicenter ay 7 kilometers southeast ng Lubang Occidental, Mindoro. So ang epicenter po ay Lubang Occidental, Mindoro. At inulit natin, ayon sa Feebolks, ang lakas ng lindol ay magnitude 5.9. Naku, Diyos ko po. May kalakasan lakay So, konting ingat po, ha? Wala pa ba ang Feebolks? Si Director Bacolcol, Romel, Ray? O kaya si Director o si Secretary Solidum? Pansamantalang itinigil ang operasyon ng LRT 1 and 2, maging MRT 3. Aris number 8, Christian Manyo. Christian, una ay bago yung MRT at LRT. Nasaan ka kanina? Naramdaman ba yung malakas na lindol? Tama ka dyan, Lakay. Kanina ay naramdaman natin dito sa bahagi ng Las Piñas, may kalakasang pagpuga at pagyanig, at naramdaman niya rin dito yung lindol. At as of 4:25 PM nga, Lakay, pansamantalang inihinto ang operasyon ng MRT3, LRT1, LRT2 maging ng PNR ayon kay Transportation Assistant Secretary for Railways George Aquino. Ito ay matapos na maramdaman ang lindol sa malaking bahagi ng Metro Manila ngayong hapon, at bilang SOP o Standard Operating Procedure, titignan muna ang ng mga tren bago ibalik ang operasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo. Tuloy-tuloy. Yes, Lakay. So ulitin natin, sa ngayon itinigil operasyon ng MRT 3, LRT 1 and 2. Tama ka din, Lakay. Lahat ng tren sa Metro Manila, LRT 1 pati PNR. LRT 2. Pati PNR, Lakay. Maging ang MRT 3 ay as of 4:25 ay hinto ang biyahe dahil titignan muna, Lakay, yung mga pasilidad kung ito ba'y ligtas para sa mga pasahero. Maraming salamat, Christian. Back to you, Lakay. Maraming salamat, Christian Manyo. Sabi naman ni Cesar Bautista, Lakay, dito sa Angono, Rizal, naramdaman din namin ang malakas na lindol. Ito, Lakay, sabi ni Dave Lastimada dito sa ating Facebook post, na sumabay yung warning ng cellphone. Sabi niya, pwede pala yun. Katulad nangyari sa akin, di ba? Binabasa ko pala na may alert. Nag-alert. Ganun kabilis. Alakay, ano? Ang ganda, ang galing, ha? Ayan, ano kaya medyo malakas dito, at sino kaya ang responsable doon sa pag-alert nga ng mga cellphone? High-tech. Samantala, si Noche Kakas, si Noche Kakas, nako, sa Makati, ang daming high-rise building dyan, at saka dyan sa may BGC Lakay. BGC, Noche Kakas, ano ang situation dyan sa Makati? Anong naramdaman nyo dyan? Noche. Nasa ating linya, mga kaibigan, si Secretary Renato Solidum. Secretary Solidum, sir, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. Ano po ang official na lakas ng lindol, at gaano katagal, Secretary Solidum, sir? Yung pong lindol kanina, may estimated first information pa lang sa magnitude 5.9, no? 5.9. Opo. At ang lalim ay 79 kilometers. Pwede pa po magbago ang estimated magnitude ng lalim. At ang epicenter po nito ay 7 kilometers southeast ng Lubang, sa Lubang Island sa Mindoro. Gaano tumagal kanina itong lindol, Solidum, sir? Naramdaman po namin habang nag-broadcast kami. Depende po kung nasaan kayo, kung anong floor kayo ng building at anong lugar. Ako ay nasa Bikutan, nasa 4th floor, siguro mga kulang-kulang na 10 segundo. Pero seconds. Yung sa baba naman ng ibang bahagi ng Bikutan, hindi masyadong naramdaman sa ground floor. Ano ang origin ng lindol, Secretary Solidum, sir? Kung tama po itong lalim, most likely Manila trend. No? Pero initial interpretation pa lang po ito. Pag na-finalize na po natin yung magnitude saka yung lalim, matitingnan natin kung talagang Manila trend. Kasi dalawa ang earthquake generator dyan. Una yung Manila trend, saka Lubang fault. Kaya lang kung 79 kilometers ang lalim,
more likely Manila Trend po yan. Pero hintayin po natin ang final determination ng earthquake parameters ng PIVOX. Siguro, Secretary Sir, dahil total mga 4:42 na ngayon, ano po ang advice nyo sa mga offices, sa mga employers, sa mga management? Papabalikin pa ba sa opisina? Papasukin pa ba sa opisina o pauwiin na, Secretary Sir? Baka may mga aftershocks pa. Secretary? Hello? Yes, sir. So, ano po ang recommendation natin? Dapat bang i-cancel na ang mga offices? Sorry, ano po yan? Yung wala bang advice na i-cancel na po ang mga opisina, Secretary, sir? Pauwi ng mga empleyado. Secretary? Ayan, naapektuhan yata yung signal ni Secretary. Oo. So, pakitawag ulit si Secretary. At itong lindol ba ito, may ine-expect ba tayong mga aftershocks pa? Aftershocks, oo nga, Lakay. Di ba? Meron bang tsunami warning din kung sakali? This origin is tectonic. Ano ba ibig sabihin ng tectonic, Lakay? Tectonic sa ilalim ng dagat yan. Ilalim ng dagat. So anyway, ang official report, magnitude 5.9 at ang tagal ay 10 seconds. Pero depende pala sa lugar. Laki kasi mas mataas. Mas matagal nga naman ang pag-uga. Ano? Siguro mas matagal dun sa... Secretary Solidum, sir. Secretary. Yes po. Yes, Opo, sir. I-recommend nyo bang cancelhin na po ang mga opisina? Hindi naman po. Kasi hindi naman po ganun kalakas yung... Kaya lang, hindi po ganun kalakas yung pag-uga ng lupa. So, initial, pag malalim po ang nilabas na data ng PIVOX 79 kilometers, pero may pumapasok din data na baka lubang fault din yan. So, titingnan po natin kung ano ang final na ilalabas nila. Between magnitude 5.9 to 6.1 po ang lumalabas. Asahan ba natin ang mga aftershocks, Secretary, sir? Posible po magkaroon ng mga aftershocks na pwede doon malapit sa epicentro na, for example, sa Lubang Island. How about tsunami alert po? Most likely, hindi pa po sapat yung magnitude para magdulot ng tsunami. At yun po ang isang determination natin. Mahina pa po yung magnitude para magkaroon ng pagkilos ng tubig. Gaano kalawak yung naapektuhan, naramdaman ng lindol, Secretary, sir? Well, initially, siyempre, Metro Manila, naramdaman, pwede pong Calabarzon, Mindoro area, at pwede pa rin umabot yan sa Central Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa. Ayan, sabi ni Mayor Roland Paulino, ramdam sa Olongapo, medyo malakas din. Tama po yun, kasi malapit lang din sa kanila yan. Ayan na. Secretary, sir, itong lindol, ano yung sinasabi niyo? Hindi ito yung Marikina fault line? Iba po yan. Hindi po. Iba pa? Yung West Valley Fault, no? Iba po yung West Valley Fault. On-land po yun. Tumatahak sa ilang bahagi ng Metro Manila, Bulacan, and of course, Cavite, Laguna. Ang tinitingnan po nating source ng earthquake ay posible po Manila Trends o di kaya ay Lubang Fault. Ayun, Manila Trends at Lubang Fault. Lubang Fault. Ayan. Ano ito? Yung underwater po. Underwater. Oo. Itong Marikina Fault, anong nga tawag dyan, Secretary, sir? West Valley Fault po. West Valley Fault. West Valley. Sa ibabaw ng lupa yan. Yes po. Nasa ibabaw mismo. Kaya kapag yan ang gumalaw, mas malakas ang mararamdamang pagyari. Mas delikado ba yun, sir? Yung West Valley Fault? Yung mga Valley Fault na ganyan? Mas delikado yan pag shaking ang pag-usapan. Ang Manila Trench naman, ang senaryo natin dyan, shaking plus tsunami. Yan din po ang papantayan natin. Yung sa trench lang. Hindi ba magkakadugtong yan, Secretary, sir? Hindi naman. Hindi naman magkadugtong. Ayan na. May asahan pa ba tayong mga malakas na aftershocks, Secretary? Posible po may maramdamang aftershock, no? At hindi po rin natin inaalis, siyempre. Hindi pa po yan yung malakas na magnitude sa trend, no? O di kaya ay sa Lubang Fault. So, dapat, parang reminder lang sa atin yan, na from time to time, baka bumisita sa atin isang malakas na pagsindol. Dapat kalma tayo, alam natin ang gagawin, kumubli sa ilalim ng mesa o lumayo sa mga matutumba o mababasa at protektahan ng ulo at patok. Saka lang lumabas ng building pagkatapos ng pag-uga. Kung kailangang umalis at ang ating recommendation, mga intensity 5 to 6, kung saan may mga either nahulog o nahihilo. Pero dapat sa ground floor ang
basis. Kasi pag nasa taas ka na floor, talagang mauga. Yung nangyari lindol sa Surigao del Sur, Secretary Sir, naramdaman ng ilang araw yan eh. Ito kayang lindol dito sa atin na naramdaman. Tatagal din kayo na ilang araw yan? Mga aftershocks po, kasi yung sa Surigao, magnitude 7.4, major earthquake po yun. Major So earthquake. dito, pwede rin po usapan ng mga aftershocks na posibleng mga ilang araw din yan. Ano? At yung 7.4 kasi, baka araw o linggo pa ang itatagal sa mga aftershocks. Wow, ganun Ang ba? malakas pala lang. Pero kumukunti po ang bilang ng mga aftershocks na nare-record na. at saka pag aftershocks sa Secretary Sir, mas mahina na compared doon sa anong tawag doon, pinakamalakas na lindol. Oo. Tama po yun. Literally, pag sinabi nating aftershock, mas maliit. Pero dapat ingat din tayo kasi kapag hindi masyadong malaki pa ang magnitude na pinakawala ng pagkilos ng isang fault, ay posibleng mas mataas ang mangyari. Nangyayari po yun. No? Kunyari, sa Japan noong 2011, magnitude 7.2, naging magnitude 9 ang So ito pong sinasabi ninyo, Sir Director Solidum, 5.9 ngayon ang magnitude. Pwede pang may sumunod na mas malakas dito? Hindi natin inaalis yan. Naku, mag-ingat pa rin pala tayo lakay. Okay, so anong advice natin, Secretary Sir, sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, mag-review po ng ating earthquake preparedness, alamin kung saan sila pagpwesto kapag may malakas na pagyanig, saan ang evacuation area na open sa labas ng mga bahay o gusali. At syempre, kailangan din nating masigurado kung matibay ang ating mga bahay. At kung mga bago po yan, at kumonsulta sa mga engineers at construction, ayon sa building code, ay dapat mag-withstand yan ng intensity 8 na earthquake. No? Opo. Pero kung ang bahay natin ay gawa-gawa lang, at walang supervision ng engineer, taog natin ay non-engineered building, usually po, yan po ang madaling magkaroon ng mga sira. Secretary Solidum, Sir. Tibayan. Secretary Sir, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, Ben. Mga kaibigan, DOST Secretary Renato Solidum at dating Director ng PHIVOLCS. So, hindi po inaalis ng PHIVOLCS na magkaroon pa ng mga aftershocks. Kaya ingat po tayo, ha? Ayan. Katulad ng nangyari pa ng lindol sa Surigao del Sur, baka abutin pa raw ng isang linggo, ha? Tagal pa yung lakay. Yung mga aftershocks, naka-nervous, nakatakot, ano, ha? Samantala sa Senado, abay mga empleyado pinalabas. Pinauwi na bang tuluyan na Raymond? Kumusta dyan sa ilang story ba yung building ng GSIS na kinaroon ng Senado? Aris number 28, Raymond Advance, please come in. Raymond. Abas sa lahat, Mayor at Mr. itong mga senador kasama yung mga staff ng Senado nang naramdaman ng pag-uga kanina. Ongoing na yung session ngayong araw nang naramdaman kaya't pinababa lahat ang mga empleyado. Kabilang sa mga naunang bumaba dito si Senator Bongo, Senator Mark Villar, at si Senator Amy Marcos na siya ito nagsasabi na luma na itong building na kanilang pinalalagyan, itong GSIS building. Dahil at saka yung tinuturukan niya na kahit yung mga iba pang mga building within the PICC area ay puro na ipatayo ng panahon ng kanilang ama yung mga building na yan. Kaya kailangan na pag-usapan dito, di ba itong si Secretary o itong si Senator Mark Villar ay naging kalihim ng DPWH, may mga binabanggit na maaaring dapat ma-retrofit pa yung ibang mga building na yan. Inoobserbahan pa ang area, Mayor, kaya yung ibang mga empleyado ay hindi pa muna pinaakyat, pero yung iba sigurado baka hindi na ito itutuloy kung ano man yung iba pang mga sesyon. Depende sa magiging desisyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri kung patuluyan ng pauwing itong mga empleyado habang kasunod itong nangyaring lindol. At kailangan ang SOP kasi nila dito, Mayor, ay nag-iikot yung engineering team ng Senate bago nila sabihin na safe nang bumalik. At depende sa advisory ng PHIVOLCS kung wala nang posibleng aftershock ng nangyaring lindol, Mayor at Mr. Wala bang senador na malakas sa loob na nanati sa loob, hindi lumabas? Hindi niyo ako matitinag. Lahat sumunod ba sa protocol? Si Supremo, si Lito-Lito, lapid-lapid.
mabilis yun eh. Mabilis ba? Maagap. Sanay yun, Mayor. Sanay si Senator Lito. Mahirap nga naman yung ganun na sumasali ka sa mga quake drill tapos hindi rin naman ginagawa. Siguro yung iba, dito yung iba, hindi naman lang lahat lumabas dito sa main area kaya hindi namin nakikita yung iba pang mga senador, mayor at Mestaya. Okay, maraming salamat, Raymond. Umaasa na lang yung iba, Mayor, na hindi na tumatanda para makukunin na lang yung mga gamit daw sa taas at pwede nang umuwi. Ayun. Itong mga empleyado ng Senado. Balik sa inyo, Mayor at Mestaya. Maraming salamat, Raymond. Naku, kumusta kayo mga nasa mall, ha? Oo, at yung mga Lakay. kumakain sa mga restaurant na nagtakbuhan kayo, Tapos iniwan yung- hindi nakabayad. May mga, kawawa na may restaurant, Lakay. Yung mga glass walls pa naman yan ang uso, Ay, oo diba? nga, oo. Kamustahin naman natin ang sitwasyon dyan sa Makati City, RH27, Noche Cacas. Sinunod ba nila ang duck cover hole dyan sa Makati, Noche? Noche Kakas. Noche, kumusta sa Makati? Abay, naglaba sa mga empleyado sa kahabaan ng Ayala Avenue. Tsaka Lakay, natataas ang building doon. So Correct, paano, oo. diba? Magsistairs ka lang, diba kapag ganyan? Yung manipis na condominium dyan sa may tapat ng Rustanza. Merong condominium dyan na ang Manipis. taas-taas na para ang nipis-nipis kung tingnan mo sa malayo eh. Oo. Aha. Oo, paano ba babae nasa taas nun, Lakay? Residential ba yan? Residential yan. Ang yan. hirap pag condominium. Lakay, tas yumanig, di ba? Tapos mas malakas ang pakiramdam kapag mas mataas. Siyempre, lalo yung mga nasa penthouse, nasa Naku rooftop. po, ha? ramdam na Ayan. ramdam yan. Noche Kakas, please come in. Noche. Wala si Noche, si Federico Manalili. Asan ba si, ba't nawawala yung mga signal? Naapektuhan ba ng lindol yung, yung mga signal natin? Nawawala-wala daw yung kanilang signal. So anyway po, mahabigan para sa mga kabubukas laman ng kanilang radyo. Ang lindol po ay nangyari kanina alas 4:23 at ito po ayon kay Secretary Solidum, naitala po ang magnitude of 5.9 na tumagal po ng 10 segundos. At ito po ay ramdam mismo namin dito sa aming himpilan, sa aming booth. Ako po kanina medyo nahilo, ha? Ayan. Akala nagkaroon na ng high blood. Akala ko, ayan. Si Val Gonzales. Val Gonzales mo sa Quezon City. Kumusta dyan, Val? Mayor at Mistaya, ako'y nasa loob ng isang mall kanina dito sa Araneta, Cubao, Quezon City. Particular na dito sa Gateway Mall kung saan nagsasagawa during that time ng inspection itong si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. kasama itong si PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan nang bago mangyari yung insidente. Pero dahil itong si General Acorda ay pumunta ng lungsod ng Maynila, ay sumakay ng LRT2 Mayor. Kausap po. Hindi na namin sinundan, pero kausap ko yung ilan doon sa mga reporter na nagko-cover ng Campo Crame na sumama dito kay General Acorda. More or less ay nasa loob siya. Hindi lang ma-estimate at makumpirma, hindi ko lang makumpirma kung nandun pa siya sa loob mismo ng LRT2 nang mangyari yung pagyanig. 5.9 magnitude na lindol nitong hapon na ito. Pero tuloy-tuloy, ang sabi sa akin, Mayor, tuloy-tuloy yung biyahe at nakababa naman ng maayos yung grupo nitong si General Acorda at ngayon ay nagpunta diyan sa Quiapo sa lungsod ng Maynila. Nasa mall at hindi pa kami umaalis kanina, Mayor, nung yumanig yung 5.9 magnitude na lindol. Hindi naramdaman sa loob ng Gateway Mall. Walang mga nag-aalisan. Hindi naramdaman? Walang mga nag-aalisan. Personally, Mayor at Mistaya, ay hindi ko naramdaman at hindi namin nalaman. Hindi namin nalaman na lumindol. Pero nung pasakay na ako dito sa ating mobile, ang ating pilotong si Rick Mendoza Jr., naramdaman daw niya yung bahagyang pagyanig. Masaglit, ilang segundo lamang. Sabi nitong si piloto nating si Rick Mendoza Jr. At habang kami galing dito sa may bahagi ng Araneta, sa loob mismo ng Araneta Center, nakita namin yung mga naglapasan na mga empleyado ng isang mataas na gusali na nasa kanto ng Aurora Boulevard at EDSA Quezon City. At hindi pa sila, kung may papakita dyan sa video,
ay paakyat na sila dun sa kanilang mga tanggapan. Sa mga oras na ito ay dumaan kami rito sa may bahagi ng punong tanggapan ng Social Security System dito sa East Avenue at hindi pa nakakakyat yung mga empleyado ng SSS na galing dun sa may bahagi, yung mga matataas na bahagi ng Gusali dahil nga dun sa naramdaman nilang malakas na pagyanig. At ngayon, ako'y nandito na ngayon sa Quezon City Hall, yung ilan dun sa mga manggagawa ng Quezon City Hall na galing dun sa iba't ibang mga matataas na gusali dito sa malawak na compound ng Quezon City Hall Mayor at Mistea ay hindi pa nagsisibalikan yung karamihan sa mga ito dahil dun sa pangamba na baka maring maulit yung malakas na pagyanig, maging itong isang mataas na pribadong gusali na tabi ng Quezon City Hall dito sa Gate 6 sa Matalini Street sa may bahagi ng Philippine Heart Center ay natatakot pang magsibalik yung mga empleyado na bumaba mula dun sa mataas na bahagi dahil nga dun sa naramdamang pagyanig ngayong hapon. So yan yung sitwasyon, Mayor at Mistea. Okay, dito sa nangyaring pagyanig ngayong hapon na naramdaman dito sa bahagi ng National Capital Region. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Mamaya po mabigyan, alamin pa natin ang update. Ano ang naramdaman na ating mga kabayan sa iba't ibang dako ng Metro Manila at ganoon din po sa mga probinsya po, mga kaibigan. Inuulit natin ang lindol, nangyari kanina alas 4:23 at may lakas na magnitude 5.9 at ang epicenter ay 7 kilometers southeast ng Lubang Occidental, Mindoro. At sabi po ni DOST Secretary Renato Solidum, ingat po tayo dahil hindi po inaalis na magkaroon pa ng mga aftershocks. Correct. Ayan. Kaya ingat po tayo. At bago natin ipagpatuloy ating coverage, kung sa medyo may kalakasang lindol, ang sabi po ng AFP Officers Club, abay tuloy ang kanilang Christmas party, may lindol man o wala. Aba, atapang atao. Hindi atak Boracay. Abay, di ka natakot sa lindol, ha? The AFP Regular Force Direct Commission Class 1971, headed by its President Police Brigadier General Joey Bandong Jr., tuloy daw po ang inyong Christmas party sa December 10, Linggo, alas 11 ng umaga sa AFP Officers Club, Tejeros Hall sa Camp Aguinaldo, Quezon City, sa AFCOC. Registration will start at 9 a.m. Donors of the Grand Raffle Prizes. Aba, yan na huwag kakalimutan, ha? Retired Police Major General Lucas Managelot. Aba, Kuyang Lucas. Palagay ko 70 inches na TV ito, ha? And Nesty Gualberto with Stephen Alano. All of DCOM 71, according to retired Police Brigadier General Ike Atanasio, ang kanilang Public Relations Officer. Ayan, tuloy po ang inyong Christmas party. At magdala ng malalaking paraffol o premyo. Yan ang pinaka-importante dyan. Sino ang maswerte makakapag-uwi ng pinakamalaking TV? Ikaw ba swerte sa raffle? Semay. Ganun ba? Oo, lakay. Mula nung nanalo ko dito, sunod-sunod na ako na nanalo. Nanalo ka ng motorsiklo, di ba? Oo, ayan, lakay. Nabuhay pa yung motorsiklo mong wala na. Ha? Baka kailangan na ng kapalit. At congratulations din sa 717 Club na activated na ngayon, organized sa last December 2, 2023 sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Ang mga new interim set of officers na inducted by retired General Rainier Cruz. Kuyang General Rainier Cruz ng Philippine Army ay sina Colonel Danilo Salcedo ng Philippine Army President, First Vice President Colonel Junalo Antalian, Second Vice President, retired Second Lieutenant Alex Marsan, Secretary Ditas Ruy, Treasurer Marvelin Calupe, Assistant Treasurer Second Lieutenant Francis Labiano, at Auditor Marlene Bolivar. Aba, Anthony Simon Bolivar ng Bolivia. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan natin palatuntunang break time. Standby sa ating mga reports at situationer. May wala kayong mga pinsala sa
mga building o kaya mga lumang gusali nitong lindol po, mga kaibigan. Pero may mga hindi rin nakaramdam, Lakay, Oo nung nga, paglindol. Abay, siguro si Val Gonzales kanina, abala sa pagsha-shopping kaya kaya hindi naramdaman yung lakas ng lindol. Na-attract sa mga kumukuti-kutitap na ilaw, Lakay. Ayan. Mga kaibigan, ingat-ingat po tayo at manalangin po tayo na sana ay huwag mangyari yung the big one. Yes. Ayan, medyo hindi po natin maiwasang mabahala, mga kaibigan, dahil katatapos lamang po yung malakas na lindol sa Surigao del Sur. Correct. 7.4. Naku, huwag naman sanang tumama sa Metro Manila ang ganong kalakas ng lindol po, mga kaibigan. So, pero kabutihan, Lakay, ang sabi kanina ni Secretary Solidum, hindi connected sa Marikina fault line. Mga kaibigan, ingat-ingat po tayo at manalangin po tayo, mga kaibigan, na sana po ay huwag namang magkaroon ng super lakas na lindol dito po sa Metro Manila. Ako po si Deo Makalma. Ako naman, Thea Pecho Corpus. Antabayan po, mga kaibigan, mga balansyadong balita at special coverage pa rin natin sa nangyaring may kalakasang lindol. Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye. Ingat.